Narito ang 5 nakakapanindig balahibong kwento na isinalaysay ng mga NARS. Ang Ward 6. Aba, hindi na namin pinag-uusapan ang Ward 6. Wala na sa amin ang nag-uusap tungkol doon. Ang mga ospital ay may kanya-kanyang bahagi ng mga kwentong multo. Pero ito, hindi lang basta kwento. Ito ay isang bagay na pinagdaanan ko, isang bagay na lumulusot pa rin sa aking mga panaginip. Isang bagay na nagdudulot sa akin ng takot sa katahimikan ng isang walang laman na pasilyo. 17 taon na akong nurse sa night shift at nakakita na ako ng mga bagay na kayang guluhin kahit ang pinakamasanay sa amin. Pero ano ang nangyari sa Ward 6 na nagpabago sa lahat? Ang Ward 6 ay isinara 3 taon na ang nakaraan. Sabi nila dahil daw sa kakulangan sa badyet, pero alam namin ang totoo. Nangyari ito matapos mamatay si Ginoong Reyes. Dapat ay discharge na siya. Matatag ang kanyang vitals, malinis ang kanyang chart. Walang dahilan para magkaroon siya ng cardiac arrest bandang 3:15 a.m. Pero nangyari. At nang dumating ang code team, may mali. Nakabukas ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame, bahagyang nakabukas ang bibig na parang nanigas sa kalagitnaan ng isang sigaw. Tumutunog pa rin ang monitor, nagpapakita ng flatline. Pero hindi malamig ang kanyang katawan. Mainit ang kanyang balat, sobrang init na parang mayroon pa ring nakakapit sa buhay sa loob. Pero wala na siya. Nagpatuloy kami o sinubukan naming magpatuloy. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, isang colite na kumukurap sa walang laman. Nasilid ang amoy ng antiseptic na may halong metal, isang bagay na bulok na nagtatagal ng bahagya. Ang mga pasyente ay bumubulong tungkol sa lalaki sa bintana kahit na sarado ang kanilang mga kortina at nakakandado ang kanilang mga pinto sa gabi. Isang security guard ang nagbitiw matapos repasuhin ang footage ng Ward 6. Hindi niya sinabi kung ano ang nakita niya, basta lang bumulong ng kung ano tungkol sa nanonood na mga mata. At umalis nang hindi kinukuha ang kanyang huling paycheck. At pagkatapos nagsimulang magpatugtog ng mga bulong ang intercom. 2:37 a.m. iyon. Tanda ko ang eksaktong oras dahil katatapos ko lang ng aking mga rounds at nagsusulat ng mga papeles sa nurses station. Ang overhead intercom ay kumaalansing at isang boses malambot at halos pabulong ang nagsabi ng pangalan ko, Maria. Napatigil ako, nahulog ang panulat mula sa aking mga daliri. Sumulyap ako sa kasamahan kong si Teresa, pero may headphones siya, nagbabrowse sa kanyang telepono. Muling dumating ang boses, mas mapilit sa pagkakataong ito. Maria, hinayaan mo akong mamatay. Lamig ang bumalot sa akin. Pinilit kong tumayo, lumakad patungo sa intercom panel. Pinindot ang button para sumagot. Ito si Maria. Sino ang nasa linya? Katahimikan. Binalingan ko si Teresa. Narinig mo ba yun? Inalis niya ang isang earbud na kataas ang kilay. Ang alin. Kumalansing muli ang intercom at pagkatapos narinig ko hindi ang pangalan ko sa pagkakataong ito, kundi isang mabagal basang paghinga. Ang tunog ng isang taong nasasakal, nahihirapan humihingal. Ibinaba ko ang intercom. Hindi ito tumigil. Ang paghinga ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo galing sa Ward 6. Ang mga pinto ay nakakandado na ng ilang buwan, pero sumumpa ako na may nakita akong anino na gumagalaw sa likod ng nagyeyelong salamin ng panel. Isang mahaba, distorted na figura na gumagalaw ng hindi natural. Umaatras ako, nanginginig ang mga kamay ko. Iyon ang gabing sinuri ko ang security footage at iyon ang gabing pinagsisihan kong ginawa ko. 3:15 a.m. Ang eksaktong oras ng pagkamatay ni Ginoong Reyes
Ang mga kamera sa Ward 6 ay kumurap. Nagkaroon ng static ang feed bago bumalik sa normal, nagpapakita ng isang imposibleng bagay. Ang kama sa room 612, ang mismong kama kung saan namatay si Ginoong Reyes, ay may nakahiga. Gumalaw ang mga kumot na parang may hindi nakikitang gumagalaw sa ilalim. At pagkatapos, umupo ang figura. Hindi ko makita ang mukha, tanging ang hugis ng isang lalaki na nakayuko at hindi natural na bahagyang inililiko ang ulo sa jerky unnatural motions. Ang monitor sa tabi ng kama ay kumurap nagbabasa ng matatag na pulse na 72 BPM. Pero walang tao doon. Pagkatapos lumingon ang figura, humarap sa kamera at ngumiti ito. Binunot ko ang plug mula sa monitor, malakas ang tibok ng puso ko. Dumating si Teresa, nagtatanong kung ano ang problema, pero hindi ako makapagsalita. Itinuro ko lang ang screen pero wala na. Walang laman ang kama. Kalmado ang mga kumot. Inilagay ko ang aking transfer request kinabukasan. Isinara nila ang Ward 6 1 linggo pagkatapos noon. Pero minsan sa hating gabi, kapag dumadaan ako sa pasilyo na iyon, naririnig ko pa rin ang mabagal basang paghinga ang intercom na kumakalansing ang bulong ng pangalan ko na dumaraan sa katahimikan. At minsan-minsan lang may nakikita akong figura sa dulo ng pasilyo na nanonood sa akin. Hindi ko pinag-uusapan ang Ward 6. Wala sa amin ang nag-uusap doon. Ang nawawalang nurse, hindi ito madaling sabihin. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula. Napakarami nitong kasama. Pero susubukan ko. Ito ay tungkol sa isang kasamahan ko. Ang pangalan niya ay Lara. Siya ang klase ng nurse na gusto mong palaging nasa paligid. Tahimik, masipag, maaasahan, palaging naroon para sa kanyang shift, hindi kailanman nagreklamo. Pero may kakaiba sa kanya, hindi simula pa lang, hindi agad, para itong isang mabagal na pagbabago, napakabisa na halos hindi mo mapansin. Pero hindi ko ito mapansin. Si Lara ay palaging nagtatrabaho sa mga late shift, alam mo yung mga shift na ayaw talagang kunin ng sinuman kung saan tahimik ang ospital at nagiging nakakatakot ang kapaligiran. Pero si Lara, umunlad siya doon. Siya ang klase ng nurse na uupo kasama mo sa mahabang gabing walang tulog, hindi kailanman titingin sa orasan. Pero may nagsimulang magbago sa kanya. Halos parang kumukupas siya. Hindi ito halata sa simula, maliliit na bagay lang, maliliit na detalye. Ang kanyang balat sa simula ay mukhang malusog, nagliliwanag pa nga, pero pagkatapos ay nawala ang init na iyon. Naging napakaputi, halos translucent na parang hindi siya nakakita ng sikat ng araw sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata rin, hindi sila pareho, mas madilim, halos walang laman. Ito ay banayad, pero nang mapansin ko, hindi ko ito mapabayaan. Hindi rin siya gaanong nagsasalita, hindi katulad ng dati. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang laman, at kapag nagsasalita siya, ang kanyang boses ay may kakaibang kalidad, halos malayo. Para siyang wala doon. Naalala ko ang isang partikular na gabi bandang 2 AM noon. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumukurap sa kanilang karaniwang walang gana na pagtatangka ng liwanag. Katatapos lang ni Lara ng kanyang mga rounds at napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa kanya. Mas mabagal siyang naglalakad kaysa sa dati, kinakaladkad ang kanyang mga paa na parang pagod na siyang iangat ang mga ito. Hindi siya sumagot nang tanungin ko kung maayos lang siya, ngumiti lang siya sa akin ng isang walang laman ng ngiti na parang hindi talaga siya ang ngumingiti. Mula ng gabing iyon lumala ito. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa sa paligid niya na parang lalong lumalayo siya sa mundong kilala niya.
Ang kanyang mga galaw ay bumagal. Nagsimula siyang maging makakalimutin, nawawalan ng dosis ng gamot, nagkakamali na hindi niya kailanman gagawin dati. At ang pinakamasama, nagsimula siyang dumating ng mas maaga, nagtatagal ng mas matagal. Para siyang lalong nagiging obsessed sa mga night shift. Parang kailangan niya ang mga ito na parang hindi niya ito kayang bitawan. Pagkatapos isang gabi, may kakaibang nangyari. Nagsimulang bumisita si Lara sa basement. Ngayon, kung matagal ka na sa ospital na ito, alam mong ang basement ay isang lugar na hindi talaga pinag-uusapan ng sinuman. May mga lumang silid, doon mga silid na hindi pa nagagamit sa loob ng mga dekada, madilim na sulok na karaniwang nakakandado o nakasara. Walang nakakaalam kung ano ang nasa doon, pero palaging may mga bulong. May nagsasabi na ito ay storage area para sa mga lumang kagamitan. Ang iba naman ay bumubulong tungkol sa mas masahol pa roon mga bagay na nangyari. Matagal na bago pa kami nagtrabaho roon. Si Lara nagsimula siyang bumaba roon gabi-gabi. Sa simula, hindi ko gaanong inisip. Siguro sinusubukan lang niyang makalayo sa pressure ng mga wards. Pero pagkatapos ng ilang sandali, hindi ko maiwasang makaramdam na may mali. Palihim siyang nawawala habang papalubog ang night shift, tahimik na nawawala sa mga malamig at madilim na hagdanan na iyon. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya. Pero hindi ko mapabayaan ang tingin sa kanyang mga mata nang umakyat siya. Para siyang may nagbago sa kanya. Mas malayo siya, mas detached, mas kakaiba ang kanyang pag-uugali. Minsan ko siyang tinanong kung bakit siya bumababa roon. At ngumiti lang siya sa akin ng isang walang laman, halos nakakatakot na ngiti. "Payapa doon," sabi niya. Doon ko nahanap ang katotohanan. Iyon lang ang sinabi niya at hindi na siya nagsalita tungkol dito. Pero pagkatapos noon, pakiramdam ko ay ibang tao na siya, na parang anuman ang nakakaharap niya sa doon ay humahatak sa kanya. Sa tingin ko, hindi na siya bumalik na pareho. Pagkatapos isang gabi, bigla na lang nawala si Lara. Hindi ko alam kung paano pa ito ilalarawan. Isang sandali ay naroon siya at pagkatapos ay wala na. Basta nawala na lang. Walang palatandaan ng paglaban, walang indikasyon na may mali. Walang laman ang kanyang locker, kinabukasan nawala ang kanyang mga personal na gamit. Ang uniforme na palagi niyang suot ay nakasabit pa rin sa likod ng aparador kung saan niya iniwan. Para siyang lumabas lang at hindi na bumalik. Walang nakarinig sa kanyang umalis at walang nakakita sa kanya. Para siyang bigla na lang nawala sa hangin. Sa simula naisip ko na baka kailangan lang niya ng pahinga, baka pagod lang siya o baka gusto lang niyang mawala sandali. Pero sa kaibukturan, may nagsabi sa akin na hindi iyon. Sinasabi ko ito sa iyo dahil pagkatapos niyang umalis, hindi ko naramdaman na umalis talaga siya. Naglalakad ako sa mga pasilyo sa gabi, nag-iisa gaya ng dati, at mararamdaman ko ang parehong pakiramdam na naramdaman ko nang nasa paligid siya. Ang pakiramdam na nakatayo ang buhok sa batok mo, na parang may nasa likod mo. Banayad ito, parang pagbabago sa hangin, at sa loob ng mahabang panahon, sinabi ko sa sarili ko na imahinasyon ko lang iyon. Pero pagkatapos nagsimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Nagsimula akong makarinig ng mga bagay-bagay, maliliit na ingay sa simula, mga yapak, malambot sinusukat na mga yapak na parang may naglalakad sa pasilyo na iyon gamit ang mga lumang mabibigat na sapatos ng nurse. Yung mga suot namin bago nag-update ang ospital ng mga uniforme. Haharap ako umaasang makita si Lara, pero walang tao doon. Hindi lang ako ang nakapansin nito. Ang ilan sa mga ibang nurse
ay narinig din ito sa hating gabi. Binabanggit nila ang tunog ng malambot na yapak na umaling-awngaw sa pasilyo. Ang pagkalansing ng isang pinto na dahan-dahang bumubukas. Pero ang pinakamasama, palaging sinusundan ito ng tunog na ito isang lullaby. Hindi ito ang uri ng lullaby na maririnig mo sa palabas ng mga bata. Hindi luma ito nakakatakot. Ramdam mo ito sa iyong mga buto, isang malambot na bulong na melodya na dumaraan sa hangin na nanatili sa iyong isip matagal pagkatapos nitong kumupas. Hindi lang ito ang isip ko na naglalaro sa akin. Alam kong dahil iyon ang lullaby ni Lara. Narinig ko na ito dati, isang lullaby na binubulong niya sa ilalim ng kanyang hininga kapag iniisip niya na walang nakikinig. Iyon ang lullaby niya. Iyon ang simula ng pagkawala ko sa sarili. May mga gabi na nakaupo ako sa nurse's station nang mag-isa, ang katahimikan ay humahantong sa akin kapag mararamdaman ko ang presensya. Nararamdaman ko siya doon nakatayo sa likod ko nanonood. Haharap ako ng mabilis, umaasang makita siya, pero walang tao doon. Para siyang palaging nasa labas lang ng abot, nakatayo roon sa lumang uniforme. Ang kanyang madilim na mata ay nakatitig sa akin. Hindi lang ako ngayon. Ang mga nurse ay nagsasalita tungkol dito sa mahihinang boses. Nagbibiro sila tungkol sa kanyang multo na humahantong sa mga pasilyo. Pero alam kong takot din sila. At gaano man namin sinubukang magpanggap na maayos ang lahat, alam naming lahat na may mali. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari kay Lara. Siguro hindi niya talagang kailangang umalis sa ospital. Siguro pinili niyang manatili sa ilang kadahilanan na hindi natin kailanman maiintindihan. Pero isang bagay ang sigurado ako, minsan sa hating gabi, kapag tahimik at kalmado ang lahat, nararamdaman ko siya nasa labas lang ng paningin sa likod ko. At alam kong naroon pa rin siya at marahil ay palagi. Pero kumbinsido ako na may kinalaman ito sa basement. Anuman ang nakita niya doon, anuman ang nakita niya, binago siya nito. At sa tingin ko baka tinatawag siya pabalik, tinatawag siyang manatili doon magpakailanman. Ang basement ng mga ritual. May mga bagay na hindi natin dapat malaman. Mga bagay na dapat nating baliwalain, hayaang kumupa sa background. Dahil kapag nalaman mo ang mga ito, kapag naintindihan mo talaga, wala nang balikan. Ang nakita ko, ang natuklasan ko ay isa sa mga bagay na iyon. Nangyari ito sa isang routine check, isang simpleng gawain tulad ng iba pa. Ako ang sumunod na mag-check ng mga storage room, yung mga nakatago sa sulok ng gusali, sa labas ng paningin kung saan walang sinuman ang pumupunta. Kadalasan, puro istante lang ng lumang kagamitan, mga itapon na bagay na hindi pa nagagamit sa loob ng maraming taon. Pero sa pagkakataong ito iba, ang silid na dapat kong i-check ay ang pinakamalayo, ang huling pinto sa dulo ng pasilyo. Wala akong inaasahang kakaiba, puro pareho lang. Pero habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat lang para makalusot ako. Hindi naman iyon pambihira. Abala ang mga staff dito at minsan ay may naiiwan na nakabukas. Pero sa ilang kadahilanan, may naramdaman akong hila, isang kakaiba, halos magnetic na puwersa na nagpatigil sa akin ng isang segundo bago tuluyang itulak ang pinto. Sa loob eksakto ang inaasahan ko, maalikabok, madilim ang ilaw, puno ng luma at hindi nagagamit na kagamitan, mga sirang kariton, mga nakalimutang kahon ng supplies, mga nakalimutang relikya ng isang ospital na matagal nang nakalipas ang panahon. Pero doon sa gitna ng sahig may isang bagay na nagpahinto ng aking hininga, mga simbolo. Mga simbolo na mukhang mabilis na iginuhit, walang ingat
at sa kung ano lang ang masasabi kong dugo. Napatigil ako, hindi makatingin. Kumalat ang mga ito, magulo, halos chaotic, pero bawat marka ay tila sinadya na parang inilagay ng may layunin. Bumilis ang tibok ng puso ko habang lumalapit ako. Ang mga anino mula sa kalahating nasunog na mga kandila na nakakalat sa paligid ng mga simbolo ay sumasayaw ng pabago-bago sa mga dingding, nagpapalit-palit ng mga hugis na nagparamdam na buhay ang silid buhay sa paraan na hindi ko maipaliwanag. Bumabigat ang hangin at naramdaman ko ang kakaibang hila patungo sa gitna ng mga simbolo na parang ang silid mismo ay umaabot sa akin, naghihintay na pumasok ako sa yakap nito. Noon ko napansin ang journal. Nakasiksik ito sa sulok ng silid, kalahating nakatago sa likod ng isang tumpok ng lumang kagamitan. Mukha itong luma na parang matagal na doon. Pinulot ko ito ng hindi nag-iisip, nakaramdam ng kakaibang pagkaapurahan sa aking mga kamay. Nangingitim na ang mga pahina, kumupas ang tinta sa ilang bahagi, pero nababasa pa rin ang mga salita. Ang journal ay pag-aari ng isang taong nagtrabaho rito, isang taong matagal nang wala. Habang binubuklat ko ang mga pahina, tila hinila ako ng mga salita na nagparamdam na mas malamig, mas madilim ang silid. Ang mga entry ay nagsasalita tungkol sa isang nakakagambalang bagay, isang bagay na hindi ko maintindihan. Ito ay tungkol sa mga ritual na idinisenyo upang pigilin ang mga espiritu na hindi kailanman dapat magpahinga. Pinilit kong basahin ang bawat salita dahil sa bawat pangungusap naramdaman ko ang isang bagay na pumipindot sa aking dibdib na parang sinusubukan akong pigilan na maintindihan. Ang mga ritual ay hindi nagpapalayas ng mga espiritu, hindi. Kinulong nila ang mga ito, kinulong dito sa mga dingding ng ospital, sa basement, sa mismong pundasyon ng gusali. Ang mga ritual ay inilaan upang itali ang mga espiritu, upang panatilihing nakakulong ang mga ito, ngunit hindi nila kailanman ito maalis. Ang manunulat ay nagsasalita tungkol sa kanila na parang buhay sila, na parang palagi silang nanonood, palaging gutom, hindi kailanman nagpapahinga. Doon ko naintindihan. Ang natuklasan ko ay hindi lang basta pamahiin. Ang mga espiritong ito, hindi sila naghahanap ng kapayapaan. Hindi lang sila nagtatago sa background naghihintay ng paglaya. Hindi. Naghahanap sila ng isang bagay na mas malalim, naghahanap sila ng kasama. Gusto nilang makita, gusto nilang maalala. Hindi ko na kayang tapusin ang pagbabasa. Nanginginig ang aking mga kamay, nagkablur ang mga salita habang umiikot ang aking isip. Naramdaman ko ang pagbaba ng temperatura, ang nakakapigil na bigat ng hangin na pumipindot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dumating sa akin, pero kailangan kong umalis doon. Binitawan ko ang journal, hindi man lang inalala kung saan ito bumagsak at natisod pabalik patungo sa pinto. Pero sa sandaling lumingon ako para umalis, naramdaman ko ang presensya sa silid. Hindi lang ito ang mga simbolo. Hindi lang ito ang ritual. May isang bagay sa silid, kasama ako, isang bagay na hindi pa naroon dati. Isinara ko ng malakas ang pinto sa likod ko, malakas ang tibok ng puso ko. Pero kahit nakatayo ako doon, sinusubukang kumuha ng hininga, nararamdaman ko pa rin ang bigat, ang hila. Alam kong hindi na ako pwedeng manatili sa silid na iyon, pero hindi ko maiwasang makaramdam na minarkahan na ako nito sa ilang paraan, na anuman ang nasa loob ng mga dingding, sa loob ng basement, ay nagsimula ng sumunod sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mangyari
Ang mga bagay-bagay maliliit na bagay sa simula ang pagkurap ng mga ilaw, ang tunog ng mga pinto na bumubukas sa hating gabi kapag walang tao ang mga bulong, palaging nasa labas lang ng pandinig, palaging tila tinatawag ang pangalan ko. At pagkatapos nagsimula ang mga panaginip. Sa simula malabo sila hiwa-hiwalay walang higit sa mga fragment. Pero sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw sila ang mga simbolo, ang basement, ang mga ritual. Pero ang pinakanakakatakot na bahagi ng mga panaginip ay hindi ang nakita ko. Ito ay ang naramdaman ko. Palaging may nasa likod ko man humihinga sa batok ko isang presensya na nasa labas lang ng paningin, nasa labas lang ng abot. Nagigising ako na malamig ang pawis, malakas ang tibok ng puso at kailangan ko ng lahat ng lakas para kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang iyon. Pero hindi lang ito sa aking pagtulog. Nangyayari din ito kapag gising ako. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na nasa isip ko lang ang lahat, na ang lumang journal, ang mga simbolo, ang mga ritual ay mga labi lang ng nakaraan na hindi kailangang maalala ng sinuman. Pero sa kaibuturan alam kong hindi totoo iyon. Anuman ang nakulong sa basement na iyon, anuman ang nilalaman ng mga ritual na iyon, narito pa rin. Naghihintay pa rin ito. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ko itong kayang baliwalain, kung gaano pa katagal ko kayang magpanggap na hindi ako nahahatak dito. Pero isang bagay ang sasabihin ko sa iyo. Kung sakaling makakita ka ng silid na ganyan, isang silid na humahatak sa iyo, huwag kang pumunta. Huwag mo man lang tignan. Dahil kapag ginawa mo, kapag pumasok ka sa silid na iyon, at naramdaman mo ang hilahang iyon, ilang oras na lang bago mo malaman na ang mga patay ay hindi talaga patay at hindi sila titigil sa paghahanap ng kasama. Ang multo sa Mercy General, mahigit 6 na taon na akong nagtatrabaho sa night shift sa Mercy General Hospital. Ang mga pasilyo ng ospital na may ilaw na fluorescent at ang matatag na tunog ng mga ventilator ay naging pangalawang tahanan ko, bagaman hindi naman ito nakakapagpakalma. Marami na akong nakita sa aking panahon mga pasyente na nakikipag-usap sa mga taong wala doon, mga heart monitor na nagiging flatline para lang biglang huminga ng malalim ang pasyente. Pero wala namang nanatili sa akin tulad ng gabing iyon, ang gabing nalaman ko na may isang bagay sa ospital na ito na hindi kailanman umalis. Nagsimula ito ng banayad. 2:30 AM noon at ako lang ang nurse na itinalaga sa ikatlong palapag, isang kalahating abandonadong pakpak na ginagamit lang para sa mga pasyenteng nagpapagaling mula sa malalaking operasyon. Ang ER ay isang palapag sa ibaba, ang ICU ay 2 palapag sa itaas. Pero sa walang laman na bahagi ng mga pasilyo na may linoleum para akong nag-iisang kaluluwa sa gusali. Ang tanging kasama ko ay ang pagtunog ng mga monitor at ang paminsan-minsang pagkaladkad ng mga tunog ng mga janitor sa dulo ng pasilyo. Inaayos ko ang mga chart ng pasyente nang marinig ko ito, isang tunog na halos hindi marinig sa simula, parang tela na bumubunggo sa dingding. Tumingin ako, umaasang makakita ng isang tao sa dulo ng pasilyo, pero walang laman ang pasilyo. Siguro imahinasyon ko lang iyon. Ang mga huling oras ay naglalaro sa aking isip. Bumalik ako sa aking mga rounds. Ilang minuto pagkatapos, isang heart monitor sa room 312 ang nagbigay ng alarma. Nabalisa ako habang nagmamadali ako patungo sa silid, umaasang makita ang aking pasyente na post-op na nasa distress. Walang laman ang kama. Maayos na nakatiklop ang mga kumot, hindi nag-alaw ang IV drip. Sinuri ko ulit ang chart si Aling Elena, post-op nakatakdang discharge sa loob ng 2 araw.
Malakas ang tibok ng puso ko habang lumabas ako sa pasilyo. Sinisiyasat ang madilim na pasilyo. Ang mga security camera sa labasan ay walang ipinapakitang paggalaw, walang umalis sa palapag. Isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ko. Mabilis akong lumingon pero wala. Puro walang laman na nurse's station lang at ang kumukurap na fluorescent light sa itaas. Pagkatapos isang bulong malambot, mahaba isang hininga lang, halos hindi mas malakas kaysa sa katahimikan. Shhh! Galing ito sa loob ng silid. Lumunok ako nang malalim pumasok muli sa loob. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Habang sinisiyasat ko ang lugar, bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo, isang manipis na dilim ang nagpaputol sa sterile white ng mga dingding. Alam kong hindi dapat ako mag-check pero gumalaw ang mga paa ko. Binuksan ko ang pinto, humihinga ng mababaw. Walang laman ang banyo pero ang salamin ang nakakuha ng aking pansin. Isang figura ang nakatayo sa likod ko. Mabilis akong lumingon pero walang tao doon. Puro ang silid lang, walang buhay at kalmado. Pero ang salamin nagbago ang refleksyon. Hindi na ako ang nakatitig sa akin, isang babae na nakasuot ng kupas na hospital gown. Walang laman at lumubog ang mukha, ang mga mata ay parang walang laman na hukay. Gumalaw ang kanyang bibig pero walang tunog. Natisod ako pabalik, sumabit ang sakong ko sa gilid ng kama. Bumabigat ang hangin sa silid, pumipindot sa aking balat na parang basang tela. Kumurap ang monitor sa tabi ko, pagkatapos ay namatay ng tuluyan. Lumabo ang mga ilaw sa itaas, ang pagngangalit ng kuryente ay humahaba sa isang matinis na tunog. Ang kama sa tabi ko ay umikot, ang mga gulong nito ay umungol laban sa tile na parang may hindi nakikitang bagay na nagtulak dito pasulong. Huminga ako nang nanginginig, umaatras. Sumigaw ang katawan ko na tumakbo, pero nakaugat ang aking mga paa sa sahig. Hindi ako nag-iisa. Kumalansing ang hangin sa isang hindi nakikitang bagay, isang nakakapigil na presensya na pumipindot sa aking dibdib. Lumingon ako at tumakbo. Halos madapa sa aking mga paa habang natisod ako sa pasilyo. Humihinga ako ng mababaw at nang makarating ako sa nurse's station, kinapitan ko ang counter para patatagin ang sarili ko. Isang tunog ang nagpatigil sa akin, mga yapak, malambot at sinadya nagkaladkad sa linoleum floor sa likod ko. Mabilis akong lumingon, wala. Puro ang pasilyo lang na dumadaloy sa madilim na ilaw na may mga nakasarang pinto. Pero nararamdaman ko may nanonood. Pinilit kong gumalaw patungo sa hagdanan. Ang mga elevator ay tila masyadong mapanganib, masyadong nakakulong. Kailangan kong mapunta sa isang lugar na may ilaw, isang lugar na hindi napapalibutan ng katahimikan sa mga walang laman na silid. Binuksan ko ang pinto ng hagdanan at halos matumba ako sa rehas. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga daliri sa screen habang nagdadayal ako ng seguridad. Hindi nagtagumpay ang tawag, puro static lang. Pagkatapos, ang bulong hindi mula sa aking telepono, mula sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Bahagyang umaalog pa rin ang pinto ng hagdanan mula nang pumasok ako, pero lampas dito sumisilip sa makitid na puwang isang mukha. Hindi ko na inisip. Tumakbo ako pababa ng hagdan, lampas sa ikalawang palapag, diretso sa main lobby kung saan nakaupo ang night security guard. Nagulat siya. "Ayos ka lang?" tanong niya. Tinitigan ako. Huminga ako ng malalim, pero walang laman ang hagdanan sa likod ko. Mayroon akong nakita sa itaas. Hingal kong sabi. Room 312, isang babae. Nakita ko siya. Lumubha ang kanyang mukha.
Ang ikatlong palapag ay walang laman mula noong nakaraang buwan. Nire-renovate nila. Nabalisa ako. Hindi, nandun lang ako. Ginagawa ko ang mga rounds, room 312. Walang room 312. Itinuro niya ang kanyang monitor sa akin. Naglaro ang security footage mula sa ikatlong palapag. Walang laman ang pasilyo. Walang bakas ng pagtakbo ko, walang bukas na pinto. Ipinakita ng footage ang nurses station ang aking mga papel na nakakalat sa desk, pero wala ako sa upuan kung saan ako nakaupo. Ilang minuto lang ang nakakaraan. Tumalon ang feed, nagkaroon ng static sandali, at nang luminaw may isang frame na namumukod tangi isang babae na nakasuot ng hospital gown na nakatayo sa dulo ng pasilyo nanonood. Hindi ako natulog nang makauwi ako. Kinandado ko ang pinto ng aking bedroom, sinuri ito ng 2 beses at gumapang sa kama, hindi pa rin regular ang paghinga ko. Pero nang magising ako may mali. Ang aking telepono ay umingay ng isang bagong voicemail, ang numero ng ospital. Pinindot ko ang play, hinahawakan ang aking hininga. Isang bulong ang kumalansing sa speaker, nurse. At pagkatapos katahimikan, napatigil ako, malakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang boses ay hindi mapagkakamali, pamilyar, ngunit tila malayo na parang nanggagaling sa isang lugar na napakalayo. Ang bulong ay umaling-ahungaw sa aking isip at ang lahat ng mga pangyayari mula sa nakaraang gabi ay bumalik bigla. Naramdaman ko ang kaba at muling bumalik ang parehong pagkabalisa. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ang gusali ang tila may mali. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Agad kong tinawagan ang ospital, pero patay ang linya, walang sagot, puro katahimikan lang. Sinubukan ko ulit at hindi man lang nag-ugnay ang tawag. Para bang nabura ang lahat. Habang nakaupo ako roon nakatitig sa aking telepono, alam kong anuman ang boses na iyon, anuman ang sinusubukang iparating ng ospital, hindi na lang ito isang bulong sa dilim. Ito ay isang babala, isang paalala na ang ilang pinto kapag nabuksan ay hindi kailanman ganap na nagsasara. At habang hindi natin makontrol kung ano ang nasa likod ng mga ito, maaari nating desisyunan kung paano tayo lalakad, may takot o may tapang na harapin ang hindi nalalaman. Ang lumang pakpak. Bago ako magsimula sa aking pag-aaral dito sa Cebu, kumuha ako ng ilang kakaibang trabaho para makabayad sa mga bayarin. Isa na rito ang pagtatrabaho bilang night porter sa isang lokal na ospital. Hindi naman ito kaakit-akit, pero regular ang sahod at ang tahimik na mga gabi ay nagbigay sa akin ng oras para magtuon sa aking kinabukasan. Ang ospital ay malaki at palaging abala sa araw, pero sa gabi ay bumagal ito. Ang mga pasyente lang ay ang mga nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga o masyadong may sakit para umalis. Kadalasan tahimik ang shift, puro check-in lang sa mga pasyente. Sinisiguro na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan at nagra-rounds. Narinig ko ang mga bulungan tungkol sa lumang pakpak, ang bahagi ng ospital na isinara na sa loob ng maraming taon. Hindi ito gaanong pinag-uusapan, pero paminsan-minsan ay may bumubulong tungkol dito. Sasabihin nila na isinara ito dahil sa mga isyu sa estruktura na hindi na ito ligtas, pero palaging may isang bagay sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig na mayroon pang higit sa kwento. Isang gabi itinalaga ako na magdala ng ilang kagamitan sa lumang pakpak. Ang storage room na kailangan ko ay lampas lang sa mga nakakandadong pinto ng pakpak na iyon.
at kailangan kong dumaan sa mahaba at madilim na pasilyo para makarating doon. Binalaan ako ng ilang nurse na iwasan ang pasilyong iyon, pero tila hindi naman ito nakakasama. Puro isang walang laman, nakalimutang bahagi lang ng ospital. Naglakad ako sa pasilyo, lumalamig ang hangin habang papalayo ako. Palaging may kakaibang lamig ang ospital sa ilan sa mga mas lumang lugar nito. Pero iba ito. Dumaan ako sa mga lumang silid walang laman. Maalikabok ang ilan ay bahagyang nakabukas ang mga pinto. Ang iba naman ay nakasarang mahigpit na may kupas na caution tape. Nakakatakot na tahimik at halos maramdaman ko ang bigat ng mga taon na lumipas mula nang may nagtrabaho doon. Nakarating ako sa storage room sa dulo ng pasilyo. Pero sa sandaling binuksan ko ang pinto para kumuha ng kagamitan, may narinig ako. Malambot ito sa simula, parang isang mababang ugong na nanggagaling sa isa sa mga silid. Ipinalagay ko na tunog lang iyon ng mga lumang tubo o ng air conditioning system na nagloloko. Pero pagkatapos ay narinig ko ulit mas malakas sa pagkakataong ito isang malambot rhythmic na pagkatok na parang may dahan-dahang kumakatok sa pinto. Nakuha ang kuryosidad ko, lumapit ako sa pinakamalapit na silid, ang silid na may tunog na nanggagaling dito. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat lang para makita ko ang loob ng madilim na silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay halos hindi nakarating sa loob. Pero nakita ko ang hugis ng isang kama na natatakpan ng kupas na mga linen, isang silya sa tabi nito, at isang maliit na mesa na may ilang lumang medical supplies. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na buksan ang pinto, pero ginawa ko. Sa sandaling pumasok ako sa loob, bumigat ang hangin na parang pinipigilan ang paghinga ng silid. Doon sa dingding na kabaligtaran ng kama, may nakita akong nagpatigil ng aking puso, isang serye ng mga simbolo. Crudely iginuhit sa kung ano ang mukhang dugo. Kakaiba ang mga ito, nakakagambala at hindi pamilyar. Ang mga simbolo ay inayos sa isang bilog sa paligid ng isang maliit na silya na nakalagay sa gitna ng silid na parang may nagsagawa ng isang uri ng ritual. Lumapit ako, mabilis ang takbo ng isip ko sa mga tanong. Pero pagkatapos, ay narinig ko ulit ang tunog ng pagkatok, ngayon ay nanggagaling sa likod ko mula sa dulong sulok ng silid. Mabilis akong lumingon, malakas ang tibok ng puso ko, pero walang tao doon. Biglang bumaba ang temperatura, naging napakalamig ng silid at nakita ko ang aking hininga sa hangin. Sumigaw ang aking instinct na umalis, pero bago ako makalingon, narinig ko ang isang boses, isang mababang bulong na boses na parang nanggagaling sa likod ko. Hindi ka dapat narito. Napatigil ako, nanigas ang aking dugo. Dahan-dahan akong lumingon pero walang tao doon. Walang laman ang silid. Mabilis ang takbo ng isip ko. Malakas ang tibok ng puso ko. Lumingon ako para umalis, pero nang abutin ko ang pinto, muling dumating ang bulong. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Umalis ka na ngayon. Hindi ko na kailangan ng anumang pampatibay loob. Tumakbo ako palabas ng silid, nanginginig ang aking mga kamay, habang sinusubukan kong kontrolin ang aking paghinga. Nagmadali akong bumalik sa storage room para kunin ang kagamitan at umalis sa lumang pakpak. Pero nang lumingon ako pabalik sa pasilyo, may mali. Hindi na tahimik ang pasilyo. Bumalik ang pagkatok. Nanggagaling ito sa lahat ng dako. Bawat silid na dinaanan ko ay tila may tunog na nanggagaling dito, na parang mayroon o may kung ano ang sumusunod sa akin, kumakatok sa mga pinto. Tumatawag sa akin. Hindi ko ito maintindihan. Sinubukan kong magmadali sa pasilyo, pero ang mas gumagalaw ako,
mas lumalakas ang tunog. Para akong napapalibutan nito, sinasakal nito. Tila nagsasara ang mga dingding sa akin habang nagmamadali ako patungo sa labasan. Sa wakas nakarating ako sa elevator. Pinindot ko ang button, nanginginig ang aking mga kamay. Bumukas ang mga pinto at pumasok ako sa loob, nakaramdam ng maikling ginhawa. Pero sa sandaling isasara na ang mga pinto, narinig ko ulit isang bulong halos hindi marinig. Pero hindi mapagkakamali. Huwag ka munang umalis. Malakas na sumara ang mga pinto. Pinindot ko ang button para sa main floor at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Umugoy ang elevator at nang tiningnan ko ang refleksyon sa mga pinto, may nakita akong nagpagulo sa aking tiyan, isang figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nanonood sa akin. Hindi ako lumingon nang makarating ang elevator sa main floor. Nagmadali akong lumabas, halos madapa habang umaalis ako sa gusali. Hindi ko naramdaman na makakapagpahinga ako hanggang sa nasa labas na ako humihinga ng malamig na hangin sa gabi. Pero kahit umalis ako, hindi ko maiwasang makaramdam na mayroon pa ring sumusunod sa akin, isang bagay na hindi ako hinayaang umalis sa pasilyong iyon. Hindi ko maipaliwanag. Walang palatandaan ng ibang tao sa pasilyong iyon, walang ibang boses, walang pagkatok, puro ang nakakatakot na katahimikan lang at ang nakakatakot na presensya na tila nakakapit sa mga dingding. Hindi na ako bumalik sa bahaging iyon ng ospital. Ang mga pinto sa lumang pakpak ay nakakandado ulit kinabukasan at hindi na ako naglakas loob na magtanong tungkol dito. Pero sa tuwing dumadaan ako sa pasilyong iyon, ngayon hindi ko maiwasang makaramdam na mayroon o may isang tao na naghihintay sa akin sa labas lang ng pinto.